Muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Proverbs chapter 15, beginning verse 28 and up to verse 33. Nagkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 28, kayo po sa 29, sabay-sabay po tayo sa 33. Kung nakita na po, isang malakas kung sa Amen. Verse 28, the heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. 29 kayo po. The Lord is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. 30, the light of the eyes rejoiceth the heart, and the good report maketh the bones fat. 31. He that refuseth instructions despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. 33, sabay-sabay po tayo. Ready, read. The fear of the Lord is the instructions of wisdom, and before honor is humility. Tayo po lahat ay muko pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga blessings na hindi na po namin mabilang pa, sa mga panalangin na patuloy mo pong sinasagot sa amin. Salamat po Ama na hindi ka nagkukulang sa amin sa kabila ng aming napakaraming pagkukulang sa iyo, nananatili po kayong tapat sa amin. Sa gabing ito, patawad Ama sa mga pagkukulang, kasalanang nagagawa, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Banal Espiritu, patawad. Salamat Ama, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. At nawa po Panginoon, tingnan din po namin ang iyong mga ginawa, na kami po ay laging magpatawad sa mga taong nagkakasala sa amin, na kung paano kami pinatawad mo sa lahat ng aming mga kasalanan, ganun din po ang aming pong gawin. Banal Espiritu, puspusin mo po kami. Itago mo po ako Ama sa inyong likuran, nawa ko sa makita, maluwalhati at maparangalan. At dalangin ko rin po sa gabing ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at patuloy mo rin po igawad sa bansang ito ang inyong kapayapaan. At dalangin ko po na talagang sawayin mo po ang mga grupo ng mga tao na talagang nagnanais na pabagsakin ang gobyerno. Salamat sa gabing ito sa inyong pong banal na salita na aming pong mapapakinggan. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Ama, patuloy mo pundigin ang panalangin ng bawat isa. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mabaw. Verse 29, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan at ang title po ng mensahe this evening. So, sabi po dito, verse 29, tingnan po ang inyong pong mga Bible, the Lord is far from the wicked. Ang Panginoon ay malayo sa masama. O sabihin lang po natin na talagang hindi pinapakinggan ng Panginoon ang mga panalangin ng mga masasamang tao. Hindi pinapakinggan ng Panginoon ang mga panalangin ng mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga utos. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. So ito po yung title ng mensahe this evening, the prayer of the righteous. So ang panalangin ng matuwid. So mga kapatid, mga minamahal, sino ba yung righteous? Kaya sabi po ng Bible sa Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. So walang matuwid, wala kahit isa. At sabi nga po ng Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Pero bakit sinasabi po ng Bible na talagang the prayer of the righteous? Na talagang but He heareth the prayer of the righteous. Dinirinig, sinasagot ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid. At ang sabi nga po ng Bible sa James chapter, tinan po natin ang ating pong Bible, sa James chapter 5, verse 16. James chapter 5, verse 16. Sabi po ng James chapter 5, verse 16, nandiyan na ba kayo? Say amen. Confess your faults one to another and pray one for another
that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So yun po sinasabi po dito sa Bible na yung panalangin ng matuwid ay talagang dinirinig. So verse 16 sabi po dito, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas ng panalangin ng taong matuwid. So yun po. So pero sinabi nga po ng Bible, there is none righteous, no, not one. Pero nakasulat po dito na talagang malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. At sinabi din po ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 24, tingnan po natin 1 Peter chapter 2 verse 24. Ano po sabi po ng Bible? Verse 24, sabi po dito, who his own self bare our sins in his own body on the tree. So dinala po ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan doon po sa krus, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. Na tayo po ay dapat mabuhay ng matuwid, by whose stripes ye were healed. Sa pamamagitan ng mga sugat latay ng Panginoon, tayo ay pinagaling. Then 1 Corinthians chapter 1 verse 30, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 30, sabi po ng Bible, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So binanggit po yung righteousness. So yung matuwid. So sino ba ang righteous? And then 2 Corinthians chapter 5 verse 21, tingnan natin ang ating pong Bible. Sa 2 Corinthians 5 verse 21. At sasagutin po natin, who is righteous? 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sabi po dito, for he hath made him to be sin for us. Ginawa po ni Kristo na siya ay maging may kasalanan alang-alang sa atin. So yun po ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, who knew no sin. So hindi po alam ni Kristo ang kasalanan. And then sabi po dito, that we might be made the righteousness of God in Him. So sinabi po dito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, who is righteous? Righteous are those who are saved. Ang matuwid sa harapan ng Diyos ay tayo na mga tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo. Na tayo po na sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Tayo po ay naging matuwid, hindi dahil sa ating mga ginawa. Hindi ko sinabing huwag kang maging matuwid, hindi ko sinabing huwag kang gumawa ng kabutihan. Hindi ko sinabing huwag kang gumawa ng katuwiran. At ito nga po sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 2 verse 24, should live. Diba? Na tayo po ay dapat mabuhay ng matuwid. So yun po ang hinihingi sa atin. So righteous are those who are saved. So ngayon po mga kapatid, mga minamahal, inaasahan sa atin na talagang tayo po ay lalayo na sa kasalanan. Iiwasan na natin, ititigil na natin ang kasalanan sapagkat tayo inari ng matuwid dahil kay Kristo. So mga kapatid, righteous are those who are saved. Tayo na mga ligtas, tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, ay inaring ganap, inaring matuwid. And then Galatians chapter 3 verse 6, tingnan po natin, Galatians chapter 3 verse 6. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 6, tingnan nyo po yung Bible, even as Abraham believed God. Si Abraham po ay nanampalataya, sumampalataya sa Diyos, and it was accounted to him for righteousness. So si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa riyon, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay inaring ganap matuwid dahil sa ating pananampalataya sa Diyos kay Kristo. Galatians chapter 2 verse 21.
I do not prostrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So kung ang katuwiran ay dumating sa pamamagitan ng kautusan ng batas, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. So ang katuwiran ay hindi sa ating gawa. Pero hindi sinasabi ng Bible na huwag kang mamuhay na may katuwiran. Hindi sinasabi ng Bible na huwag kang gumawa ng mabuti. Hindi sinasabi ng salita ng Diyos na huwag ka nang sumunod. Amen po ba? So righteous are those who are saved. Yun po yung una. Na tayo po ay naging matuwid, ganap, sapagkat tayo po ay nanampalataya, tayo po ay ligtas. Ligtas ba? Say amen. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang unang sinasabi ng righteous ay yung mga ligtas, yung mga sumampalataya kay Kristo. Ngayon, kung talagang tayo po ay ligtas, you are righteous, sabi po ng verse 18, tingnan po natin ang Proverbs chapter 15, verse 18, righteous, sabi po dito, sa verse 18, tingnan po natin, a wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. So mga kapatid, righteous are those who are slow to anger. So ikaw ay isang matuwid kung ikaw ay mabagal, makupad, magalit. So ito po ang sinasabi po sa atin. So kung talagang tayo po'y matuwid na, dapat talaga nakikita. Diba? Dapat kung talagang tayo po ay ligtas, dapat ay patunayan natin na tayo po ay ligtas. Patunayan natin na talagang nasa sa atin si Kristo. Patunayan natin na talagang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Patunayan natin na talagang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, righteous are those who are slow to anger. James chapter 1 verse 20. Ano po sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 20? Napakahalaga na talagang tayo po bilang mga Kristiyano mananampalataya, maging kalmado po tayo. Diba? Huwag tayong padadala sa ating pong galit. Katulad ng lamang po niyan, meron na naman ako napanood kanina. Ang tawag doon ay road rage ba yun? Pero yung namang sabihin na natin nakamotor yung estudyante, 15 years old, nasagi lamang yung isang kotse na talagang electric, di ba? So agad ay uminit ang ulo ng taong ito, yung driver na ito. So ang ginawa, hinabol agad yung estudyante na nakamotor at talagang kitang-kita sa CCTV na talagang yung nakamotor na ito ay talagang gustong banggain. At nung talagang may pagkakataon ng kotse ito, talagang binanggana niya. Pero nyo yun, estudyante, siya'y naka-four wheels, nakamotor yung estudyante, walang kalaban-laban, binangga, at ang estudyante ay tumapon. So kinasuhan itong driver na ito ng attempted murder. So, yun po, yun ang nagagawa ng galit. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, we should be slow to anger. At ang sabi po ng James chapter 1 verse 20, nandiyan ba kayo? Say amen? For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Sapagkat ang galit puot ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So hindi na naging matuwid pa ang ginawa ng isang taong sapagkat ang ninais niya nagantihan ang estudyanteng walang kalaban-laban. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we should be slow to anger. We are righteous in the sight of men. We are righteous in the sight of God, before God, if we are slow to anger. Kung talagang tayo po ay magiging kalmado. So, if we are slow to anger, mga kapatid, mga minamahal, unity will follow. Diba? Ay ano bang mangyayari kapag tayo laging galit? So, anger will cause division. Pero kung tayo po ay talagang hindi natin ginagawa na tayo laging galit, unity will follow. At napakaganda kung tayo po ay united. Diba?
So kung tayo po ay united, talagang more achievements will follow. Marami tayong magagawa. So sa ministry, sa tahanan, sa school, sa pamahalaan, sa gobyerno, kung nagkakaisa, maraming magagawa. Pero bakit walang magawa? Sapagkat ang pinapairal ay emotion, ang pinapairal ay galit. So unity will follow, more achievements will follow, good achievements will follow. Mabuti ang magagawa kapag nagkakaisa. Kapag walang galit, ay subukan natin gumawa kung tayo galit. Diba? Anong nangyari kapag gumawa ka tapos ikaw ay galit? Pangit, diba? Pag ako nag-asawa, kailan kaya? Kailan kaya? Hindi ako bibili ng mga babasaging pinggan. Ang bibili ko yung mga plastic. Para kapag nagalit si Mrs., iba naman yan, hindi masakit. Diba? Yung mga baso, mga plastic, yung mga disposable na lang bibili ko. Diba? So yun po, mahirap talaga kapag galit. Kaya mga minamahal, we are righteous if we are slow to anger. So, kung tayo po ay slow to anger, unity will follow, more achievements will follow, good achievements will follow. Next, who is righteous? Balikan po natin ang Proverbs 15, verse 28. Proverbs 15, verse 28. The heart of the righteous studieth to answer. So, righteous are those who studieth before to answer. So, tayo po ay matuwid. Kung talagang bago tayo sumasagot, magsalita, talagang inaaral muna natin. Pinag-iisipan muna natin. Diba? So yun po yun. Kaya sabi po dito ng Bible, ng salita ng Diyos, sa verse 28, the heart of the righteous studieth to answer. Eh may mga taong pabigla-bigla. Diba? Na talaga ang bibig nila yung ratatan, parang armalay. Talagang kung ano na yung masabi. Diba? Basta kapag galit, ay, kung ano na masabi, masaktan na masaktan, madami na madamay, parang bagang ganon. Diba? So, ang tingin natin sa mga taong ganon, parang bagang hindi nag-aral. So mga kapatid, we are righteous. Kung talagang bago tayo magsalita, bago tayo sumagot, pinag-aaralan muna. Diba? Kaya nga, kung masama din lang ang ating sasabihin, eh mas mabuti pa, huwag na magsalita. So yun po, who studied before to answer. So yun po mga kapatid, mga minamahal na talaga sinabi po ng verse 28, ang puso ng matuwid ay nagbubulay na isang sagot, ng isasagot. So pag-aralan muna natin, hindi yung porket ikaw ay matalino, di ba? Minsan mayroong ganung tao, na porket siya'y matalino, cum laude, or sabihin na natin with honors sa school, hindi pa na-graduate, with honors pa lamang, ay sobra na makapagmalaki, makapagyabang at basta na makasagot. So mayroong mga taong ganon. So mga kapatid, mga minamahal, we are righteous if we study before we answer. So aralin muna natin ang ating mga isasagot. Ay minsan talagang tingnan ninyo, marami sa mga social media basta na makasagot. Kaya talagang sila po ay nagiging nakakatawa. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y Kristiyanong matalino, so aralin muna natin ang bawat salita na ating isasagot. So si President Bongbong Marcos, talagang napakakalmado sa kanyang mga pagsagot, inaaral ang mga isasagot, at ating pinapakinggan ko yung kanyang, sino ba yan, yung advisor ba yun, o yung si Castro ba yan, yung babae? Si Auntie Claire. Diba? Talagang, pakinggan nyo, panoorin nyo, magaling sumagot. At si Kuya Luis, meron yung pinapanood eh. Sino nga pinapanood nyo, Kuya Luis? Mr. Ruth lang. Hugo. Diba? Dumahan naman. Meron pinapanood si Kuya Luis eh, talagang inaaral bago sumagot. Na tinanong siya, na ano pong masasabi ninyo sa sigaw ng taong bayan? Yun ang sabi nung naging interview. So sumagot ang tao ito, sino ba ang taong bayan? Yan ba sinasabi ng taong bayan? A small group of people lang yan. Devote to
Yon, si Gibon Chudoro. Yun ang sinasabi na pinapanood ni Brother Luis na talagang magaling sumagot. So mga kapatid, mga minamahal, we are righteous kung talagang inaaral muna natin ang mga salita na ating sasabihin, yung ating isasagot. Then next, verse 1, Proverbs 15, verse 1, who is righteous? Sino ba yung matuwid? Sabi po dito, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So mga kapatid, mga minamahal, righteous are those who speak soft answer. Ang matuwid po mga kapatid, mga minamahal, ay yung nagsasalita ng mahinahon. So hindi naman po tayo pinagbawalang huwag managot or huwag sumagot. Diba? So kahit tayo nasa katwiran, pero kung tayo po sasagot ng pabalang, diba? Kung tayo sasagot ng pabalang so sabi po ng Bible, stir up anger. So yun po sinabi po dito. Kaya mga kapatid, tayo po ay matuwid kung tayo po ay talagang magsasalita ng mahinahon. Sasagot tayo ng mahinahon. A soft answer turneth away wrath. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa mga alagad, ano ba nakita natin? Si Pablo, wala yata akong nabasang account dito sa Bible na si Pablo ay nagalit. Diba? Wala din akong, sa Bible, kung nagalit man ang Panginoong Jesus, yun ay talagang righteous, nagalit. Diba? Bakit? Kasi ginawang sugalan, ginawang kalakalan ang bahay ng Panginoon, yung templo. Diba? So kung nagalit man, so yun, isang beses lamang sa Bible na talagang nakita nating nagalit ang Panginoon. Pero bukod doon, wala na akong nabasa na talagang ang Panginoon ay nagalit pa. So mga kapatid, mga minamahal, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Kaya sa ating buhay, pag-aralan po natin magsala ng mahinahon. Huwag tayong pabugso-bugso ng ating damdamin at talagang huwag tayong padala sa ating emotion, sa ating pong galit. Next, bilisan na. So, bilisan natin. Verse, balikan natin ang Proverbs 15, verse 7, 11, 13, 14, 15, 28, 30. So, yan po, inabahan natin. Ano sabi po ng verse 7? Sabi po ng verse 7, the lips of the wise disperse knowledge, but the heart of the foolish doeth not so. So ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kalaman. Nagsasabog. Hindi, nagsasabog. Okay, nagsasabog, nagkakalat, nagpapahagi. Okay. So nagsasabog po para magang yung binhi na isinasabog, di ba? Yan po yung nag-aasik. Yan. Hindi naman lagim. Hindi naman nag-aasik ng lagim. Di ba? So sabi po dito sa verse 7, tingnan nyo po, ang mga labi ng pantas ay nagsasabog, naghahasik, nagpapahagi ng kaalaman. Ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. And then verse 11, tingnan nyo po yung Bible. Head and destructions are before the Lord. How much more then the hearts of the children of men? Ang impyerno at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon. Gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Then verse 13, 14, 15. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ang diwa. 14. The heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the mouth of fools feedeth on foolishness. Ang puso niyaong nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. 15. All the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a
continual feast. And then 28 and 30, sabi po dito, the heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. 30, the light of the eyes rejoiceth the heart, and a good report maketh the bones fat. So, ano po yung salita dito na napansin ninyong inulit-ulit? So, yung heart, ang salitang inulit-ulit po dito. Na ito po ay talagang dito sa Proverbs 15 ay talagang 8 times na binanggit po ang salitang heart. So mga kapatid, mga minamahal, righteous are those who sanctify his heart. Matuwid ay yung mga taong talagang nililinis ang kanila pong puso. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, kahit tayo gumagawa ng kabutihan pero madumi ang puso, kahit tayo gumagawa ng kabutihan tumutulong sa ating kapwa pero mali ang motibo, kahit tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kung madumi ang puso, mali ang motibo, so mga kapatid, hindi tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Saan nga ba yung binanggit? Sa 1 Samuel chapter, di ba? The Lord looketh on the heart. So, kaya mga kapatid, mga minamahal, righteous are those who are serving the Lord. Righteous are those who sanctify his heart. So, sabi po ng verse 7, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have rebuked him. For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. 1 Samuel chapter 15, 16 verse 7. So yun po mga kapatid, mga minamahal, pakalinisin po natin ang ating pong puso. Sana sa ating paglilingkod sa lahat ng ating ginagawa, tama ang ating motibo. Malinis ang ating motibo. Malinis ang ating pong puso. Sana wala tayong pansariling interes sa mga bagay na ating ginagawa. Sana lahat ng ating ginagawa for the Lord, for the glory of the Lord. So yun po, ang sabi po ng Psalm 66 verse 18. Ano sabi po ng Bible? Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Diba? Kung talaga naghahari pa ang kasamaan, kasalanan sa ating puso, hindi tayo titinggin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pakalinisin natin ang ating pong puso. At para ito po ay duminis, kailangan natin laging makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. At lagi natin talagang ipag-pray na, Lord, create in me a clean heart. So kailangan maging dalisay ang puso natin para yung ating prayer ay laging sinasagot ng Panginoon upang tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. So yung puso po natin, amen po ba? Amen. Pakalinisin, naisin na maging malinis ang ating pong puso at tayo po ay laging manalangin at tayo po ay laging makinig at mag-aral ng salita ng Diyos para maging malinis. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 12, verse 2, di ba? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, kung ano yung nandito sa puso, yun ang papasok dito sa ating isipan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, para mabago ang ating kaisipan, kailangan malinis ang puso. So yun po mga kapatid, mga minamahal, righteous are those who sanctify his heart. Ang matuwid ay yung talaga naglilinis ng kanyang puso. Last mga kapatid, mga minamahal, who is righteous? Verse 19 and 20 ng Proverbs 15, verse 19 and 20. The way of the slothful man is as a hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. Ang daan ng tamad, yan, maraming tamad. Di ba? Ang daan ng tamad, so ang mga tamad, merong tawag doon,
mayroong binabanggit ang Bible na ang tamad ay lagi nakaganyan o nakasuksok ang kamay sa bulsa, di ba? Yun ang tamad na sinasabi ng Bible. So, sabi po dito sa verse 19, ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga gawad, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Verse 20, a wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. So righteous are those who are serving the Lord with diligence. So ang matuwid po mga kapatid, mga minamahal, ay yung talagang naglilingkod sa Panginoon na masipag. Diba? Marami sa mga Kristiyano ngayon tumigil na sa paglilingkod. Marami sa mga Kristiyano ngayon tinatamad maglingkod. Tinatamad sumunod sa mga utos ng Diyos. Tinatamad umattend ng prayer meeting. Tinatamad na magbasa ng Bible. Tinatamad na mag-pray. Tinatamad na magbigay. Tinatamad ng sumamba. So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin katamaran ang mga bagay na para sa Panginoon. Righteous are those who are serving the Lord with diligence. Kaya mga kapatid, ito, babanggitin ko pa rin sa linggo. Diba? Nakita nyo naman yung bulag na umawit doon sa Lemery. Diba? Sa kabila ng kapansanan ay nag-special number sa Panginoon. Sa kabila ng kapansanan ay kasali sa choir member. Sa kabila ng kapansanan ay masipag na ma-attend ng prayer meeting. Sa kabila ng kapansanan, masipag na sumasamba at nakikinig ng salita ng Diyos. Bulag. Pero kung sino pa yung may kakayanan na talagang able na maglingkod sa Panginoon, iyon ang tinatamad. Kaya mga kapatid, mga minamahal, habang mayroon tayong lakas, huwag tayong maging tamad sa harapan ng Panginoon. Righteous are those who are serving the Lord with diligence. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, verse 29, tingnan po natin ang ating pong Bible. The Lord is far from the wicked. So talagang malayo ang Panginoon sa masama. Hindi dinirinig ng Panginoon ang mga taong gumagawa at nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi sumusunod sa Diyos. At ang sabi nga po dito sa verse 29, but He heareth the prayer of the righteous. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana wag po tayong mapagod sa ating paglilingkod, wag tayong mapagod sa mga bagay na ating ginagawa sa Panginoon. At balikan po natin James chapter 5 verse 16. At sinabi nga po ng Bible sa James chapter 5 verse 16, sinabi po dito, confess your faults one to another and pray one for another. So ito po ay ating tungkulin, duty, obligasyon, ipag-pray ang bawat isa, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang maningas na panalangin ng taong matuwid ay talagang malaki ang nagagawa. Kaya mga kapatid, the prayer of a righteous. So sana sikapin po natin na tayo po ay talagang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Although na tayo po ay talagang inari ng ganap, inari na tayong matuwid dahil ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin nun na tayo po ay gagawa ng kasalanan. Hindi po ibig sabihin nun na hindi na tayo susunod sa mga utos ng Diyos. The prayer of a righteous. Amen. Tayo po ito ngayon. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Tayo po yung makupungki, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Patuloy mo po dinirinig ang aming pong mga panalangin. At sa gabi ito, amin po inaamin, marami po kaming pagkukulang. At nakakagawa po kami ng mga kasalanan. Ganun pa man, patuloy mo pa rin dinirinig ang aming pong panalangin. Dalangin ko po, Panginoon, nawa huwag naming pagsawaan
at huwag kaming mapagod na kami po ay tumawag sa iyo. At huwag po kaming mapagod magsawa na ipanalangin ang aming po mga mahal sa buhay. Sapagkat tunay na kayo po ay sumasagot sa panalangin po namin. Sapagkat kami nga po ay inarin nyo na pong ganap at matuwid dahil nga po ng aming pong Panginoong Sus. Hindi dahil sa aming mga ginawa. At nakakatuwa na talagang napakarami ng mga nagpatotoo na talagang dahil sa panalangin, dahil sila po'y naging matyagang nanalangin, ang kanilang mga mahal sa buhay, kasama na po nila sa kanilang pong paglilingkod. Katulad na lamang po ng patutuo ni Pastor Ronnie Flores noong pong linggo, na talagang sinabi po niya na ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kapatid, magulang, at mga anak, ay kasama po niyang naglilingkod po sa inyo. Kaya sana sa aming buhay, huwag din po namin katamaran na isama po lagi namin sa aming panalangin ang aming mga magulang, kapatid, at mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama, na talagang itinuro mo po sa amin ng inyong pong banal na salita. Ano ang dapat namin gawin? Ang mga bagay na dapat namin gawin habang kami po ay naririto sa mundong ito. Sana huwag namin kalimutan na kami po ay talagang huwag pagharian ng galit, slow to anger. Mga kapatid, mga minamahal, maaaring tunay, maraming bagay nakaka-discourage, maraming bagay nakakapigon sa mundong ito, na talagang mag-uudyok sa atin na tayo magalit. Pero tingnan po natin ang ating pong Panginoon, ang ating pong Panginoong Jesus. Sa kabila ng ginawa sa Kanya ng mga tao, siya ay pinahirapan, kinurunahan ng tinig. Pero anong sinabi niya habang siya nandoon sa krus? Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya kung mayroong mga taong gagawa sa atin ng masama, sana ganun din ang ating sabihin. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, pinapatawad ko sila, patawarin mo po sila. Sana ganun po tayo, katulad ng ating pong Panginoon. Slow to anger, speak soft answer, at talagang mga kapatid, sana lagi nating aralin ang mga bawat salita na ating sasagot sa ating kapwa. Ito ba'y makakabuti o makakasama? Kaya kung ito po'y makakasama at makakasakit din lamang, tiisin na lang natin. At sana kung tayo po'y magre-review ng ating pong kapwa, sana talagang in a nice way, hindi sa nakakasakit ng paraan. Hindi masama mag-review, pero sana kung tayo po'y magre-review ng ating pong kapwa sa kasalanan na kanyang ginawa, sana'y makita sa atin na talagang tayo po'y nagmamalasakit. Hindi yung parang ating hinuhusgahan ng ating kapwa. Lahat po tayo ay nag-aasala. Lahat tayo ay may pagkukulang. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ating baunin ang salita ng Diyos na may kagalakan. At ito'y ating i-apply sa ating buhay na may kagalakan. Patuloy mo puntingin ang panalangin ng bawat isa.